po sa ating pong lahat. Isa na naman masayang umaga, pinagpala ng Panginoong Diyos. Hallelujah. Batiin po natin ang Banal na Espiritu Santo. Let us welcome at sabihin po natin, we are blessed, we are blessed. Hallelujah. Glory to God. Good morning kay Sister Darlene Cardona. Kaya Sister Daisy Caspillo. Hallelujah. Glory to God. Sa itaas, pagtawag niya ang pakinggan. Morning Ate Jessica Rigdao. Pinagpala po tayong lahat dyan. Hallelujah. God bless po sa ating lahat. Maging kilala sa Pastora Mirna Masiklat ng Concepcion Tarlac. Good morning po sa inyo pong lahat dyan. Good morning. Let us welcome the Holy Spirit. Glory to Jesus. Hallelujah. Isang masayang araw ng Biyernes. Hallelujah. Good morning kay Ate Joakay ng San Jose Occidental, Mindoro. Sapat ang kanyang kabutihan sa hirap na nararanasan, pasakit sa kalooban, kayang-kaya niyang wakasan. Tumawag ka at manalangin. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo'y kanyang mahal dahil siya ay tapat. Ay, ang agap. Salamat po sa inyo pong lahat dyan. Maging kay Sister Replida Hinton ng United Kingdom. Good morning po. Ayan, kila Sister Sandra Magudyag, Sister Ana Berdesago ng General Trias, Cavite. Salamat po ng maraming sa inyong umagang kay ganda, kay Brother Sam Soto. Good morning, Holy Spirit. Good morning. Let us welcome the Holy Spirit sa buhay po natin. Hallelujah. Glory to Jesus. We are blessed. We are blessed. Pinagpalang umaga. Tawag niya ang pakinggan, salita ang buhay sa puso mo, mapagkailanman. Ay, yung mga taga-Burgos, mamaya na kayo mag-post. Mamaya na kayo mag-post sa group chat natin. Ayan. Mag-focus muna tayo ngayon. Focus. Hallelujah. Good morning sa atin po lahat dyan, na mga kapatid po natin sa Panginoong Diyos. Hallelujah. Ang buhay sa puso mo, mapagkailanman. Napakasiglang umaga po ngayong umaga na Biyernes na naman, magtatapos ang ating weekend na punong-puno po ng pag-asa. Salamat po sa mga nagdaang araw po na ginawa po ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Hallelujah. Mong gawin na ba'y tinig na mula sa Diyos? Sa itaas, pagtawag niya ang pakinggan, salita ang buhay sa puso mo, mapagkailanman. Tinig sa itaas, ang tanging mong gawin gabay, tinig na mula sa Diyos. Isa na namang mainit na pag-aaral ng salita ng Panginoon ang ating pong pag-uusapan at sasalubong po sa atin sa pagtatapos ng weekend, ng weekdays. Hallelujah. Friday, thanks God, it's Friday. Ibigay natin ng lubos na pasasalamat sa Panginoon. Naniniwala ba kayo na sa ika-6 na araw ay dodoblehin ng Panginoon ang ating mga blessing? Naniniwala po ba kayo doon? Hallelujah. Naalala ko yung sinabi ng Panginoon kila Moses. Sa araw na ika-6 na araw ay doblehin ng Panginoon ang biyaya, at para sa araw ng paglilingkod at pagsamba sa Panginoon ay maranasan natin ang kapahingahan sa presensya ng Diyos. Simulang pasalamatan siya. Naniniwala po ako na yung ating pong unang 5 araw ng pagtatrabaho ay sapat sa ating mga pangangailangan at kinatagpo tayo ng Diyos. Magabay sa atin, tinig sa itaas. At pagdating ng ika-6 na araw ay dinodoble ng Panginoon ang lahat ng ating mga blessing. May gagawin na naman ng Panginoon sa araw na ito. Every day expect greater things. Sabi nga ng awitin, there's a new every morning.
Isang masiglang umaga po sa ating pong lahat dyan, kila Pastora Elizabeth Zapatero and family. Magandang umaga kila Sister Marites Diego and family, kay Pastora Maria Asuncion Chongson and family. Marami pong salamat sa inyo pong walang sawang pagsubaybay po sa atin sa araw-araw na pag-aaral ng salita ng Panginoon. Hallelujah. Bigay natin ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa Panginoong Diyos na araw-araw na tayo ginagabayan. Good morning kay Ate Shirley Arosena. At sa mga kaibigan po natin, sa mga kapatid po natin nanonood sa iba't ibang panig ng mundo, ang mga taga-United Kingdom, magandang umaga po sa inyo pong lahat. Ang mga taga-Davao City, hindi ko pa makita yung pangalan ng taga-Davao. Pero salamat po sa inyo pong pagsasubaybay at pakikinig po sa ating pong programang Tinig sa Itaas. Good morning din kila Ate Pem Hison at sa mga kapatid po natin na maagang gumising. Sasalubungin na naman natin ang banal na presensya ng Panginoon na punong-puno ng pag-asa. Hallelujah. At syempre gusto kong batiin ng aking anak na si Gray sa kanyang kaarawan ngayon na mapagkailanman, tinig sa itaas ang tanging mong gawing gabay. Ayan, sa ilang sandali po tayo po ay mananalangin at magpapasalamat sa ginagawa po ng Panginoon Diyos sa ating pong mga buhay, mga kapatid sa Panginoon. Message nga po ako kung may sounds. Wala po bang sounds? Wala daw sound. Sandali po ha. Ito na naman. Walang sounds. O meron. Meron ba? Meron. O meron. Matanda na. Hallelujah. Ano ba yan? Hindi, senior citizen yung nanonood. Hallelujah. Yung nag-comment, pambihira naman. Okay. Pambihira. Meron naman. Kay Sister Pem, meron po. Pakicheck yung telepono. Okay, di bali bumali. Tayo po'y magpapasimula na. Maraming pong salamat sa Panginoong Diyos. Ano ba yan? Ay, nako. Ang mga senior citizen. Okay, magandang umaga. Tayo po'y magsimula manalangin at ating salubungin ng mainit na salita ng Panginoon Diyos na siya pong ating inaabangan araw-araw. Hallelujah, glory to God. Hallelujah. Okay, Panginoon Diyos, marami pong salamat sa araw na ito na muli po kami nagpapasalamat at muli po kami nagpupugay, Panginoon, sa iyo pong banal na salita. Hallelujah. Salamat sa iyo pong pag-iingat po sa amin ngayong araw na ito, Panginoon. At tunay nga po, O Diyos, na kami muli mo na naman binangon. At baon-baon namin sa aming pamamahinga ang pag-asa sa pagbubukan liwayway sapagkat there is new every morning. Sa araw na ito, Panginoon, salamat, Ama. Salamat sa iyong pong paggabay. Salamat sa iyong pong pag-iingat. At puno-puno po kami ng agalakan sa aming mga puso. Puno-puno po kami ng pag-asa, Panginoon. Araw-araw nagpapasalamat po kami sapagkat ang iyong banal na Espiritu Santo ay patuloy na gumagabay po sa amin. Tunay nga po, Panginoon, na ikaw lamang ang siyang maparangalan, ikaw lamang po ang siyang maitaas, ikaw lamang po ang mapasalamatan, Panginoon. Hallelujah, in the name of Jesus. Hallelujah, glory to God. Marami pong salamat, Panginoon. Hallelujah, in the name of Jesus. At tunay nga po, Diyos, na walang dapat parangalan kundi ikaw lamang. Dalangin namin sa umagang ito, Panginoon, araw ng Biyernes na punong-puno ng biyaya at pagpapala ayon sa iyong pangako, punong-puno ng pag-asa, Panginoon, punong-puno na iyong kadakilahan. Hallelujah, kulang ang mga salitang ito, Panginoon, upang kami magpuri, upang kami magpasalamat. Hallelujah, subalit ibibigay namin ang aming lakas sa araw na ito, Panginoon, upang maparangalan ka. Tunay nga po, Diyos, dalangin ko sa lahat ng mga naririto, Panginoon, sa mga nakakapanood at manonood pa, Panginoon. Hallelujah, ingatan po ninyo, gabayan ninyo, pagpalain po ninyo, samahan po ninyo ang kanilang mga trabaho, hanap buhay, ang bansang Pilipinas, ang aming Pangulo, ang mga tao pong namumuno sa aming pamahalaan, sa aming bansa, ay makaranas ng dakilang pagkilos, Panginoon,
Panginoon, marami ang makakilala sa aming Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng pamamahayag ng mga salita ng Diyos sa iba't ibang larangan, Panginoon. Tunay nga po, Diyos, na walang magagawa ang aming bayan kung walang Diyos sa aming bansa. Salamat, Panginoon, sapagkat dinadakila ang iyong pangalan sa bansang Pilipinas. Hallelujah. At tunay na kami ay iyong sasamahan, kami ay inyong gagabayan. Tunay nga po, Panginoon, na kami po ay inyong iniingatan. At hallelujah, huwag niyo po kayong magsasawa, Panginoon, from everlasting. Your love is from everlasting to everlasting. Hallelujah. Hindi ito magbabago. Hallelujah. You are the same yesterday, today, and forever. Tunay nga po, Panginoon, na pinagkakatiwala namin ang araw na ito. Hawakan po ninyo ang aming puso, ang aming buhay, maging ang labi ng iyong lingkod, Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Glory to the highest. Abalutan kami na iyong banal na dugo, Panginoon. Patawarin sa lahat ng aming mga kasalanang nagagawa sa isip, sa salita, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, tinatanggap namin ang masaganang biyaya ng iyong banal na Espiritu Santo. Salamat, Ama. Ito po ang aming dalangin sa Diyos ang pinakamataas na papuri. Sana ang buhay sa puso mo na magkailanman. Tinig sa itaas, pagtawag niya ang pakinggan. Salita ang buhay sa puso mo mapagkailanman. Tinig sa itaas, ang tanging mong gawing gabay. Tinig na mula sa iyo. To God be the highest glory, mga kapatid, sa araw na ito na pinagpala. Tinig sa itaas, pagtawag niya ang pakinggan. Salita ang buhay Hallelujah. mo mapagkailanman. Tinig sa itaas, ang Hallelujah. tanging gawing gabay. Tinig na mula sa iyo. Napakabuti po ng Panginoon sa buhay po nating lahat. Ay congratulations po doon po sa mga kapatid po natin na sinasagot ng Panginoon ang kanilang mga dalangin sa pamamagitan ng pagsubaybay ng salita ng Diyos sa kanilang mga buhay araw-araw. Tinig sa itaas, ang tanging mong gawing gabay. Ako po lubos na natutuwa po sa lahat po ng matatyaga na talagang inaasahan po ang pangako ng Panginoon po sa ating pong mga buhay. To God be the highest glory. Tayo po ay magpatuloy sa ating pong pag-aaral na ng salita po ng Panginoon. Hallelujah. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Lahat ng papuri at pasasalamat ay ibigay po natin sa Panginoon. Meron po akong nais ibahaging muli at nais ko pong balikan po ang kwento po ni Bartimeus. Pero sa ibang another side of the story, ay makikita po natin po kung paano po ang ginawa ng Panginoon sa buhay po ni Bartimeus. Ano mga kapatid? Sabi ko nga, baka mamaya magsawa po kayo. Lahat po ng kwento ng Bible ay marami pong kapahayagan. Sabi ko nga, madalas ang isang bersikulo ay marami o daan-daang paliwanag po ang ating pong malalaman at maunawan. At sa pagkakataon pong ito, sabi ko nga ako kanina bago magsimula, nag-sharing po kami mag-asawa dito. At bago po kami magsimula ay nabanggit ko, sabi ko, magsisiman ako ay huli na ang lahat. Dapat pala noon ko pa ginawa ito. Dapat pala lahat noon pa pinagtiyagaan ko at hindi ako nakinig sa mga advice ng tao na naging tawag doon na ikinahina ng ating paglilingkod sa Panginoon, na ikinadismaya po natin. Nakaramdam din po tayo at nakaranas po ng pagkadismaya nung araw dahil po sa pakikinig at paniniwala po doon sa mga advices. Talagang may mga advices na masama at may mga advices na mabuti. At kaya dapat talagang pinipili at dapat pinakikinggan lamang po yung sinasabi po ng banal na Espiritu sa ating pong mga buhay, mga kapatid. At ako po ay lubos ang kagalakan sa pagsasabi ko, Panginoon, lahat naman ng regalo mo ay hindi naman nawawala, Panginoon Diyos. Lahat naman ng iyong mga pagpapala, Panginoon, o yung pangako o yung mga talentong ipinagkaloob mo ay hindi mo naman binabawi, Panginoon, sapagkat ang calling ng bawat tao ay irrevocable. Ang calling at ang pagkakatawag sa atin ng Diyos ay talagang nakaplano, nakatakda, at kahit sino ay hindi po mapipigilan tayo. Nagkamali lang tayo ng pagpili, pero lahat ng bagay po ay pwede pang maituwid sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya sa umaga pong ito, mga kapatid, sasalubungin po natin ang salita ng Panginoon. Hallelujah, na punong-puno po ng pag-asa. Glory to God, punong-puno ng ikagalakan sa ating pong mga puso. Hallelujah. At tunay na ang Diyos na ating pong pinaglilingkuran ay totoong makapangyarihan. So babalikan po natin muli ang kwento po ni Bartimeus. Okay, sa aklat po ng Marcos chapter 10,
Siguro babasahin ko po ulit, pero another side of story po ang ating pong maririnig, mga kapatid. Okay? So, the another side of story of Bartimaeus, the blind Bartimaeus na nakasumpong ng himala sa Panginoon, nakasumpong ng isang ay dakilang pagkilos, nang dahil sa kanyang pagtawag ng pansin sa Panginoong Hesukristo, ay nakasumpong ng matinding himala. Uulitin ko, nang dahil sa pagtawag niya sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, ay nakasumpong ng matinding himala sa buong buhay niya sapagkat siya ay bulag mula pa pagkabata hanggang sa nagkaroon ng pagkakataon na na-encounter niya ang Panginoong Hesukristo doon sa kanyang bayan. Doon sa may paglabas ng Jericho, pagpasok sa papuntang Jerusalem sapagkat ang Panginoong Hesus sa kwentong ito ay papasok na po sa Jerusalem para po matupad po ang kanyang yung layunin, yung misyon ng Panginoon, yung misyon ng Diyos, hallelujah, ay magkaroon ng katuparan at dumating po dito sa pagkakataon ng isang magandang encounter. Uulitin ko, kapag nagkakaroon tayo ng magandang encounter sa Panginoon at totoong na-encounter natin si Kristo sa buhay natin, maniwala po kayo, mayroong himala. Isa pong bagay na dapat po nating inaasahan po lagi sa ating pong pagsunod sa Panginoon. Ulitin ko mayroon akong binabanggit pong word dito, yung pong salitang pagsunod. Maraming sumusunod pero hindi po nakakaranas ng himala. Pero itong isang Bartimaeus na bulag, nung ma-encounter niya ang Panginoon sa aklat ng Marcos chapter 10, ay nakasumpong ng matinding himala sa buong buhay niya at muli siyang nakakita. Pero pag-uusapan po muna natin. Basahin ko lang po muna ulit saglit yung mga talata para po mas maganda. Hindi po natin babalikan ito, hindi dahil sa gusto natin balikan, kundi babalikan po natin yung mga talata sapagkat ang salita po ng Diyos everyday po may power. Hallelujah. Amen. Mayroon pong power ang salita ng Panginoon kapag lagi po natin binibigkas at kapag lagi natin sinasambit ng ating mga labi. Sabi nga natin, ako po ay hindi magsasawa, kung bakit maraming talunan dahil sa mga negatibong salita, kung bakit maraming bigo, maraming hindi nakakasumpong ng mga kasagutan sa mga panalangin, ay dahil sa pagiging negatibo ng ating mga sinasabi. But today, lagi po nating alalahanin, there is power in our tongue. Life and death is in the power of the tongue. So kahit ulit-ulitin po natin ang mga talatang ito, merong manifestation power because of the Holy Spirit sa buhay po ng bawat isa. Okay, basahin ko na po. At dumating mula, dito po sa chapter 10, verse 46, masyado akong excited. Nakakalimutan mo tuloy yung chapter. Para ipaalala po muli, chapter 10, verse 46, at dumating sila sa Jericho at habang nililisan niya ang Jericho kasama ang kanyang mga alagad ng napakaraming tao. At isang kulubing bulag, si Bartimeo na anak ni Timeo ay nakaupo sa tabi ng daan at nang marinig niya iyon ay si Jesus na taga Nazaret ay nagsimula siyang magsisigaw at magsabi, Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin. At sinaway siya ng marami na siya tumahimik, ngunit siya lalong nagsisigaw. Siya ay lalong nagsisigaw kahit anong pigil ng tao. Okay, so nilalagyan ko na po ng konting explanation po yung bawat talata. At tinawag siya ng marami at sinaway siya ng marami na siya tumahimik, ngunit lalo siyang nagsisigaw, anak ni David, mahabag ka sa akin. At tumigil si Jesus at sinabi, tawagin ninyo siya. Tinawag nila ang lalaking bulag na sinasabi sa kanya, matuwa ka, tumayo ka, at tinatawag kanya. Pagkahagi sa kanyang balabal, nagmamadali siyang tumayo at lumapit kay Jesus. At pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus, ano ang ibig mong sabihin? Gawin ko para sa iyo. At sinabi ng lalaking bulag, Rabboni, ibig ko pong makakita. At sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. At nagbalik ang kanyang paningin at siya'y sumunod sa kanya sa daan. Purihin po ang Panginoon Diyos. Hallelujah. O inulit ko lamang po yung pong pagsasalita at pagbasa po ng salita ng Panginoon dahil meron po akong gusto pong ipahayag na panibago. Ito po ay another story po o the another side story of Bartimaeus. Hindi po ito uulitin po yung natin yung nakaraang pagmemensahe. Kundi po ito ay isang panibago na namang kapahayagan na atin pong matatanggap po. Bagamat maaring alam na po ninyo ang ibig sabihin po nito, bagamat yung iba po sa atin, sabi ko nga po sa inyo, hindi naman po pagalingan ito. Depende na po ito sa ating pong pakikinig. Kaya minsan hindi natin natatanggap po yung biyaya ng Panginoon kasi ang ating mga kaisipan ay punong-puno na ng sarili nating karunungan. Masarap po araw-araw na meron po tayong naririnig mula sa Panginoon Diyos. Magasarap araw-araw may bagong kapahayagan. Sa pag-aaral po natin ng salita ng Panginoon Diyos ay nakakatuwang isipin na panlaging may bago sa tuwing araw, iba yung kahapon, iba po yung ngayon. O sa pag-uusap po natin, pero ito po ay magkakaroon po ng karagdagang kalinawan sa ating pong mga pag-uusap at sa ating mga pag-aaral
ng salita po ng Panginoong Diyos. Hallelujah! Glory to Jesus! Hallelujah! Salamat po sa Panginoon. Hallelujah! Glory to God in the name of Jesus. Hallelujah! 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 Ang kwento po ni Bartimeus, isa pong bulag mula pagkabata, ay nagdudulot po ng isang matinding inspirasyon po sa atin bilang mga mananampalataya. Okay? Siya po ay isang mahirap na tao, isang pulubi na namamalimos lamang sa dabi ng daan at sa hindi inaasahang pagkakataon, ay nagkaroon ng personal encounter. Uulitin ko, another story. Mas matindi po ang gagawin po ng Panginoon sa kapahayagan ito. Meron po siyang tinatawag na personal encounter, na dapat po nating makita at masubaybayan at upang maunawaan po nating mabuti ang dahilan po ng isang himala na sa tanang buhay ay hindi po iniisip ni Bartimeus na magaganap pa po sa kanya pong buhay, mga kapatid. Habang lumalakad ang Panginoong Jesus malapit sa kanya, nung marinig ni Bartimeus na si Jesus ay dadaan, hallelujah, na dadaan sa kanyang tabi, ay tinawag niya ang pansin at sinabi niya, Jesus, Son of David, have mercy on me. Nabanggit ko na po ito ng nakaraan kung ano po ibig sabihin ng kahulugan po nito. Sa pagtawag niya kay Jesus as the Son of David, sapagkat ipinangako po na ang Mesaya ay manggagaling po sa lahi ni David. At alam ito ni Bartimeus na isa sa mga magiging lahi ni David ay magiging tagapagligtas ng sanlibutan. At ito po ay nauunawaan ng isang bulag na si Bartimeus. Kaya po yung kanyang declaration, yung kanya pong pagkakatawag sa pangalan ng Panginoong Jesus ay hindi po isang ordinaryong katawagan lamang. Hindi po isang pangalan na sinasabi po natin na basta na lamang niya tinawag o basta niya lang narinig. Hindi, sa puso at sa kaisipan ni Bartimeus, mga kapatid, isang bulag na pulubi, mayroong balabal na dinadala simbolo ng kahirapan, na simbolo ng kanyang paghihirap at simbolo ng panghingi o pamamalimos, mga kapatid. Nung marinig niya na si Jesus ay dadaan sa kanyang tabi, sumigaw siya ng malakas. Declaration, uulitin ko, mayroong declaration na nangyari sa pagtawag ni Bartimeus sa pangalan ng Panginoong Jesus. Jesus, Son of David, na ang ibig sabihin ito yung Messiah, tagapagligtas ng sanlibutan. Kaya yung faith na pinairal dito ni Bartimeus, siya ay confident sa pagtawag niya sa Panginoong Jesus. Bagamat sinasabi ng mga tao, sabi nilang ng mga tao kay Bartimeus, tumahimik ka, tumahimik ka. Maaring sabi niya, huwag kang sumigaw, baka maabala ang Panginoong Jesus o ang guro ay maabala sa kanyang gawain. Yung mga sumusunod ay sumasaway dito kay Bartimeus na para tawagin ang atensyon ng Panginoon. Pero hindi nagpapigil si Bartimeus. Ito po'y medyo konting review. Maya natin pag-uusapan muna yung pinaka-main topic po natin. Yung 4 na bagay. Kasi po ang title po, The 4 Things, 4 na bagay na makikita natin sa kasaysayan o aral na mapupulot natin sa buhay po ni Bartimeus. So, nung marinig ng Panginoong Jesus, yung tawag ng isang bulag, hallelujah, na malakas na sumisigaw at walang tigil, nung pagtawag, biglang tumigil ang Panginoong Jesus. Ayon sa binasa natin, ito po uulitin lang natin, at nung sinabi ng mga tao, o tinatawag ka, ito po ang naging action na totoo ni Bartimeus. Bigla siyang lumundag papunta sa Panginoong Jesus at inihagis niya ang kanyang balabal. Ulitin ko po, yung balabal po ay maraming sumisimbolo. Ang balabal ay simbolo ng kahirapan. Ang balabal ay simbolo ng sakit karamdaman. Ang balabal ay simbolo ng kawalan, mga kapatid. Subalit nung makita niya, marinig niya, hindi pa na makita. Nung malaman niya, nadadaan si Jesus mismo sa kanyang harapan, hallelujah, sumigaw siya, Jesus, declaration ulit, uulitin ko lang, and he jumped out and sinabi niya, Jesus, Son of David, have mercy on me. At nung sinabi at narinig ng Panginoong Jesus, sabi ng mga tao, nung tinatawag siya, palapitin niyo siya, o tinatawag ka ng mga tao, alina, pumunta ka na doon, dali-daling lumundag si Bartimeus, at inihagis ang kanyang balabal at lumapit sa Panginoon. At nagsabi sa Panginoon, sabi ng Panginoong Jesus, ano ang gusto mo? Sa verse 51, ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? At sumagot nga si Bartimeus, pagkakasabi? Panginoon, gusto ko pong makakita. Isa po sa makikita po natin ditong highlights, mga kapatid. Ang isang pulubi,
Hallelujah. Ang intention po nito, ito po, doon po sa lahat ng may mga sakit karamdaman, ito na. Sa lahat ng mga taong nakakaranas ng mga sakit karamdaman, tingnan po nating mabuti rito ang isang puntos na makikita natin sa karakter na meron o sa klase ng pananampalataya na meron kay Bartimeus. Ang isang pulubi o isang mahirap, wala po itong hihingin kundi manlimos, humingi ng pagkain, humingi ng kumbaga yung kung ano yung nararamdaman ng kanyang sikmura na maaaring magkapagbigay ng solusyon sa pamamagitan ng panlilimos. Ito dapat yung hihingi ni Bartimeus bilang isang pulubi sa kapat nanlilimos sila o humihingi sila ng konting barya sa mga taong nagdaraan mga kapatid sa Panginoon. Pero dahil sa kanya, siya'y naniniwala na si Jesus ay anak ni David, the son of David. Alam niya at naunawaan niya sa kanyang puso't kaisipan na ito ang magiging tagapagligtas, na itong Jesus na ito ang magiging solusyon sa kanyang problema, na itong Jesus na ito, hindi niya kailangan mamalimos sapagkat kung siya'y bibigyan, hallelujah, ng paningin ng Panginoong Jesus, hindi na niya kailangan mamalimos. Kapag siya'y nagkaroon ng paningin, pwede na siyang magtrabaho ng maayos. Kung maibabalik ang kanyang paningin, magagawa niya ng higit pa dito at hindi habang buhay na siya mamamalimos. Kaya ang kanyang pagmamakaawa sa Panginoon, ano sabi niya? Gusto ko pong makakita. Hindi niya hiningi yung pera. Dapat ang sinabi niya, karaniwan na nararanasan ng mga taong nasa gipit na kalagayan, mga taong nagugutom, ay maghanap ng solusyon sa sikmura. Yung nararamdaman ng sikmura. Pero dito si Bartimeus, another side of story na ating pinag-uusapan, matindi ang hinihingi ni Bartimeus. Isang bagay na imposible sa paningin ng tao, pero posible sa paningin ng Diyos. Depende sa motibo ng ating mga puso. Sabi ko nga po sa inyo, ang Diyos ay nakatingin sa mga motibo ng ating puso. Kaya nung sinagsalita ang Panginoong Hesus doon sa personal encounter nila ni Bartimeus, hallelujah and glory to God, ang nakita ng Panginoong Hesus, ano ang gusto mo? Alam na alam ng Panginoong Hesukristo sapagkat at the same time, He was God that time, siya ay Diyos na hindi nagbabago, na nasa katawang tao, glory to Jesus. Alam na alam ng Panginoong Hesus na kapag itong taong ito ay binigyan niya ng kasagutan sa kahilingang kanyang matagal nang idinadalangin, alam niya na ito ay susunod sa kanya. Hallelujah! Alam na alam ng Panginoong Hesus ito, mga kapatid. At hindi nagkamali ang Panginoong Hesus. Hindi nagkamali ang Panginoong Hesus nung sumigaw si Bartimeus. Ang sabi niya, nang dahil sa iyong pananampalataya, ibinigay hindi pera. Ito po mga kapatid, magbibigay po tayo ng puntos dito. Hindi pera, hindi pagkain ang hiningi ni Bartimeus, kundi paningin. Hallelujah! Mga kapatid, sa ating pong mga gipit na kalagayan, minsan hindi na po natin namamalayan kung saan po tayo unang lalapit. Lalo na kapag kayong realidad. Kasi madalas akong makarinig doon sa mga taong tawag doon medyo pilosopo o mahina yung pananampalataya. Ang sasabihin nila madalas na sinasagot po sa akin, Pastor, yun po ang realidad. Ito po yung katotohanan na nakikita po natin. Nandito pa po tayo sa mundo, wala pa po tayo sa langit. Tama naman, nandito pa tayo sa mundo. Kaya nga pinag-aaralan natin ang salita ng Panginoon Diyos upang maunawaan po natin na habang tayo nasa mundo, malaki po ang ating pag-asa, malaki ang ating makukuhang gabay ng Panginoon kung tayo ay palagi pong titingin sa ating Panginoon Diyos. Ang Diyos ay nagbibigay ng gantimpala doon sa totoong humahanap sa Kanya, to those who earnestly seek Him. Yung masugid, mainit na hinahanap natin ng Panginoon. Ang Diyos po'y mabilis sumagot kapag po totoo po ang ating pong pagtawag sa Kanya. Hallelujah! Glory to Jesus! Hallelujah! Yun po ang hinahanap po ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Sa panahong ito, naghahanap ang Diyos ng mga taong katulad ni Bartimeus. Naghahanap ang Diyos ng mga taong totoong tumatawag sa Kanya. Isipin po ninyo, Jesus was surrounded by multitudes of people. Punong-puno ng maraming sumusunod. Ito po yung problema. Maraming sumusunod sa Panginoon pero hindi naman talaga totoong tumatawag sa ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Hallelujah!
Glory to God. At ito po yung problema po natin ngayon, mga kapatid ko sa Panginoon. Ito po yung malaking problemang kinakaharap po natin sa mga ganito pong pagkakataon. Naghahanap ang Diyos. Sabi niya, nagre-reward ang Diyos doon sa mga may marubdob o may malalim na nais na makasumpong ng kasagutan. Ito na po yung hinahanap ng Diyos, mga kapatid ko. Because of His action, sabi nga po dito, ay nagre-reflect yung matindi o isang uri ng pananampalataya na nakalulugod sa Panginoon Diyos. Kaya nga po ba, di po ba, sinasabi po natin sa chapter 11 ng Hebrew, it is impossible to please God without faith. Ang Diyos po ay nakabase palagi sa pananampalataya po natin na kung tayo po ay tatawag sa Panginoon Diyos, dapat po naandun yung totally 100% trust natin sa Panginoon. Yung totoong tayo ay lubos na nagtitiwala at umaasa at naniniwala na ang Diyos ay tumutugon. Malayo pa ang Panginoong Hesus. Alam niya na dadaan, kaya nung marinig niya, maramdaman niya, tandaan po natin, ulitin ko, ang isang bulag, napakalakas ng senses po nito. Bawat movement, bawat hakbang ng mga tao sa paligid niya, alam niya na malapit na sa kanyang Panginoong Hesus. Siyempre, nag-uugungan, nagbubulong-bulungan yung mga tao. At kaya nung malaman niya na malapit ng Panginoon, sumigaw siya, Jesus, Son of David. At dahil dito, yung faith na meron sa kanya, pansinin po natin mga kapatid, yung faith na meron si Bartimeus, glory to Jesus, hallelujah, yun po yung nag-caught ng attention ng ating Panginoon. Yun po yung nakatawag ng pansin ng Panginoong Jesucristo. Dahil doon sa marubdob na pagtawag, bakit sinasaway ng maraming taong nakakarinig sa pagtawag ni Bartimeus, yung pong pagsisigaw, maraming sumasaway kay Bartimeus, at yun ang nagbigay ng pansin sa ating Panginoong Jesucristo. Uulitin ko, nang dahil sa kanyang pananampalataya at naniniwala siyang siya makakakita ng oras na yon, pinansin siya ng Panginoong Jesucristo at tinawag ang kanyang pansin. At nung tinawag ang kanyang pansin, siya'y lumundag, inihagis niya ang kanyang balabal at lumapit sa paanan ng ating Panginoong Jesucristo at nagsasabi, nagtanong ang Panginoon, ano ang ibig mo? Ang sabi ni Bartimeus, gusto ko pong makakita. Dagli-dagli, ngayon din, now na, biglang nakakita si Bartimeus. At dito po sa lesson natin pong pag-uusapan, ito po yung ating main topic. Binasa ko lamang po yung ibang background dahil nabasa na po natin nakaraan yan para sa mga masusugid na taga-subaybay. Pero this is another story of blind Bartimeus. Una, para makuha po natin at magtagumpay po tayo sa hangarin natin, anuman ang kalagayan natin sa buhay, anuman ang sitwasyon natin sa buhay, tandaan po natin, glory to God, hallelujah, in the mighty name of Jesus. Hallelujah, in the mighty name of Jesus, at dapat makatanggap po tayo ng matinding biyaya mula po dito sa pag-aaral na isang matinding himala sa kasaysayan po ng Biblia. Bakit? Matindi po ang salita ng Diyos, makapangyarihan ang salita ng Diyos. Hallelujah. Sabi nga po ng iba, bagamat ito po ay tinatawag po nating ordinary, pero tandaan po natin, walang ordinaryo sa Diyos. Ang lahat ng salitang pag-uusapan po nito ay powerful. At powerful, ulitin ko, powerful po ang salita po ng Panginoong Diyos na makapangyarihan. Hallelujah, glory to God. Number 1, 4 na bagay na makukuha natin. Hallelujah. Dito po sa kwento po ni Bartimeus, another side of story. Ulitin ko, makulit ako ng konti, Huwag mong hahayaan ng bawat tao sa paligid mo ay patatahimikin o pagsasabihan ka o pagbabawalan ka, at yung init ng iyong kalooban na makasunod sa Panginoon, hallelujah, huwag mong papahintulutan na may pipigil sa iyo sa pagsunod mo sa ating Panginoong Jesucristo. Gaano man karami ang umahadlang sa iyo sa paglapit sa Panginoon, magpapatuloy ka kahit anong mangyari. Minority voice lamang ang narinig natin, pero nung marinig niya ang boses ng Panginoon, ito po, pag sinabi pong boses ng Panginoon, nako, sigurado ito makapangyari po. Lumapit ka, tawagin niyo siya. Hallelujah. Mga kapatid, dito po sa buhay po natin, tinatawag po tayo ng Panginoon. Sa mga panahon ito, tinatawag po tayo ng Panginoon. Pero ang tanong, lumalapit po ba tayo at nakikinig po ba tayo? Masaya po ba tayo pag tinatawag tayo ng Panginoon? Napapalundag ba tayo pag tinatawag tayo ng Panginoon? Hallelujah. Glory to Jesus.
Sabi nga, do not let anybody silence your voice or dampen your enthusiasm when you are chasing after Jesus. Huwag natin pahihintulutan. Sino man ang humahadlang sa atin, hallelujah. At syempre, common problem po natin, isa sa mga humahadlang minsan yung kamiyembrong kapamilya, tao sa paligid, nagsasabi, wala ng pag-asa yung taong yan. Huwag po tayong maniniwala. Wala ng kagalingan yung taong yan. Huwag po tayong maniniwala. Kahit pa sinasabihin natin yung mga malalang may karamdaman, wala ng pag-asa to. Tandaan po natin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, kapag tinatawag natin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo sa buhay po natin, walang imposible sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. May kagalingan sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. May tagumpay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah! Glory to God! Hallelujah! Hallelujah! Glory to Jesus! Hallelujah! Magpasalamat po tayo sa kwento po ni Bartimeus. Bakit po? Sapagkat ini-encourage po natin ito. Huwag nating hayaan na merong pipigil po sa atin. Huwag nating hayaan may magsasabi po sa atin. Alam niyo po sa loob ng church kapag tayo sumasampa, pag sinasabi natin sumigaw, sumigaw po tayo. Pag sinasabing tayo sumayaw, sumayaw tayo dahil lahat ng ito ay ginagawa po natin para sa Panginoon. Hindi po tayo makasusumpong ng himala kung tayo po ay laging nagmumukhang tulala, mga kapatid. Hindi natin kinakailangang manahimik sa paglilingkod sa Panginoon. Maging maingay po tayo sa pagtawag sa ating pangalan ng dakilang Diyos na manlilikha, ang dakilang manunubos, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Pangalawa, ang Panginoong Hesus, ang relasyon natin sa Panginoon Diyos, ang isa niyang inaasahan mula sa atin. Hallelujah! Nais ng Diyos na magkaroon tayo ng personal relationship sa Kanya. Ay nako, babalikan na naman natin yung paraiso. Yung Garden of Eden, mga kapatid. Ang Garden of Eden, mga kapatid, nung ginawa ng Diyos ang tao, ang Diyos mismo'y bumababa sa Garden of Eden. Ang Diyos mismo'y pumupunta at nagsasadya sa paraiso para lang magkaroon ng fellowship sapagkat ang gustong-gusto ng Lord yung kanyang nilikhang tao na kamukha niya, kawangis niya, hallelujah, ay makasama niya. Kaya nga po di po ba nauso yung same feather flocks together? Kasi sino yung kamukha yun na nagsasama-sama? Yung masasama, magkakasama. Yung mabubuti, magkakasama. Yung mga anak ng Diyos, dapat ding magkakasama. Hallelujah! Ang nais ng Diyos ay magkaroon tayo ng intimate relationship sa Kanya. At hindi natin ito makukuha at hindi ito mangyayari kung ang ating paningin ay malayo sa Panginoong Hesukristo. Dito po nagulat po ako dito. Hallelujah. Sa buhay po na ginawa po ni Bartimeus. Kakaiba po ito. Pangatlo, yung lahat ng obstacle dapat nating alisin sa ating harapan at be ready na itahagis natin, pakawalan natin, kalimutan natin. Alam niyo yung ginawa ni Bartimeus po dito, mga kapatid. Unang-una na humahad lang sa kanya ay mga tao. Pangalawa, meron siyang mabigat na nakalagay sa katawan. Yung kanyang pumbalabal ay simbolo ng kahirapan. Ulitin ko, simbolo ng matinding pangangailangan. Glory to God. Pero dito, ang hiningi ni Bartimeus nung siya tinawag ng Panginoon, inalis niya lahat ng arang, hindi niya pinakikinggan ang tinig ng tao. Hindi niya pinakikinggan yung paligid niya. Ang pinakikinggan niya, mga kapatid, ay ang tinig ng ating Panginoong Diyos. Kahit anong klaseng obstacle, hallelujah, huwag po nating papansinin sapagkat ito'y talagang nakalagay na sa ating harapan upang subukin ang ating pananampalataya. Kung magpapatuloy ba tayo, maraming problema ang dumarating. Kahit sino sa atin nakakaranas ng mga problema, iba't ibang larangan, iba't ibang sitwasyon. Sabi nga, may iba't iba tayong pinagdadaanan. Pero lahat ng ito'y ating malalampasan. Ito ho ang matinding hamon ko. Mga kapatid, ito po sa sitwasyon ni Bartimeus nakakagulat. Bakit? Bulag. Bulag ulitin ko. Bulag po si Bartimeus. Hallelujah. Si Bartimeus po, mga kapatid, ay isang bulag. Pero nakakatuwa po itong bulag na ito. Bakit po nga nyo? Ay nako. Hindi ko malaw kung paano ko po ito sasabihin. Pero sasabihin ko siyempre. Wala naman makakapigil po sa ating pangangaral. Uulitin ko, si Bartimeus ay bulag. Ay, nako.
Pero itong Bartimeus na bulag na pinagsasabihan ng mga tao, pinagbabawalan ng mga tao, pinatatahimik ng mga tao, ito pa yata yung nakakakita sa ating Panginoong Hesukristo. Itong bulag marunong tumawag sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Itong bulag na nire-reject ng maraming tao, nakikita ang Panginoong Hesukristo. Itong bulag, hallelujah, itong bulag na marungis sa tingin ng maraming tao, kawawa sa paningin ng tao, hallelujah, namamalimos ng barya-barya sa paningin ng mga tao. Grabe. Nung tumawag sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, ang isang bulag, siya pa ang nakakita sa Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Oh, balikan natin ang daming sumusunod sa ating Panginoong Hesukristo nung panahong ito, pero mga mistulang bulag. Ang daming sumasama sa Panginoong Hesukristo, pero mga mistulang mga bulag. Bakit kanyo? Tingnan ninyo mga kapatid ang nangyari. I-analyze pa natin ng mas matindi po ito. Para sabihin ko sa inyo. Maraming mga Kristiyano, sunod lang ng sunod, pero hindi po nakakakita ng himala. Mga nagmimistulang bulag, kakibat ng sistema ng mundong ito. Ang sabi nga ng Hebrew chapter 11, Hebrew 12, ulitin ko po ulit, pasensya na po. Hebrew 12, verse 2, look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Pinagana ni Bartimeus yung kanyang pananampalataya, pinagana ni Bartimeus yung kanyang spiritual eyes, hindi natural eyes, kasi nga wala siyang makikita kung itong pairali niya. Pero sa ating mga tao sa panahon ngayon at maging noong unang panahon pa, maging yung mga sumusunod kay Kristo, grabe. Itong mga taong ito walang nakita kasi nangyayari po sa karamihan, to see is to believe. Hallelujah. Yung karamihan po sa atin kasi hindi naniniwala sa kapangyarihan po ng ating Panginoong Diyos. Sa kapag kami mga salita, kita nyo, nung marinig niya yung tinig ng Panginoong Hesukristo, palapitin nyo siya, dali-dali siyang lumapit. Ang problema po sa atin kapag tinatawag tayo ng Panginoong Hesukristo, mga mukha tayong manhid. Kapag tinatawag tayo ng Panginoong Hesukristo, nagbabaliwala po tayo. Yan po ang nangyayari sa ating mga buhay ngayon. Araw-araw tinatawag tayo ng Panginoong Hesukristo. Uulitin ko, nabanggit ko nga po kanina, sabi ko, kung magsisiman ako ngayon, huli na ang lahat. Nagpabaya ako nung araw, binaliwala ko ang lahat ng magagandang oportunidad nung una na paglilingkod. Sabi ko, pero hindi bale. God's timing is perfect timing. Yun na lamang ang aking tinatayuan. God's timing is always perfect. May panahon ng Diyos. At kung ito yung panahon natin, hallelujah, ibibigay natin ang papuri sa Diyos. Alam niyo kung bakit? Pinaniwalaan ko kasi, alam niyo po, nung araw, ito po, marami po naka-witness dito nung unang panahon. Baka po kasi ma-misinterpret po ninyo pagka binanggit ko po ito. Pero bahala na po kayo po mga tagapakinig, mga kapatid sa Panginoon. Sa ministry, pinagkaloob po ng Diyos sa atin, signs and wonders and miracles po talaga ang nangyayari nung una. Subalit dahil nag-iisa po tayo, wala pa po tayong mentor noon, karamihan po mentor. Mababanggit lang baka sasabihin naman ninyo, hindi naman ako makamove on. Mababanggit lang kasi kailangan po sa istorya. Mga kapatid, ang sabi ng iba, kulto ako. Kulto. Yun po ang itinawag po sa akin. Nagtataka ako, bakit kaya ako naging mukhang kulto? Nung araw, walang nagme-mentor sa akin. Alam niyo kung bakit? Signs and wonders po ang nangyayari po sa ministry. Ang dami pong gumagaling, ang dami pong napagpapala, pero ang tingin po sa atin ng mga tao nung araw, mga kulto daw ako nung araw. So ako naman, dahil baguhan, imbis na ako ay encourage nung iba, diniscourage po ako. Ang masakit, di siyempre, hindi naman maiwasan yung mga kapwa Kristiyano rin po nagpapabagsak po sa atin. Nababanggit lamang hindi na po ako nagja-judge at hindi ko po binabalikan yung nakaraan dahil gusto kong balikan. No. Kaya ko po hindi nababanggit kasi ito po'y karanasan na dapat noon pa ako tumayo sa salita at pangako ng Diyos
ay nako, baka hindi lamang po ito ang nangyayari po sa atin mga kapatid. Marami po palang magagandang plano. Sabi ko nga, kung nakita ko lang yung future ng pagiging isang pastor, kung alam ko lang yung gagawin ng Diyos in the future, di sana nung pa tayo nagpakatino sa pagpapastor, hindi po natin alam eh. Wala nga pong nakakaalam, only God knows. Sa pagsunod na lamang po natin nakita na ganito pala kaganda ang paglilingkod sa Panginoong Diyos. Hindi katulad nung araw na talagang umabot po tayo na pinanghinaan po tayo ng kalooban dahil po sa mga negatibong mga tao, negatibong mga pananaw, negatibong mga salita, negatibong damdamin ang ating pong napairal. Sabi ko, sayang kung pwede lang balikan yung mga panahon. Ang daming nasayang na panahon. Kaya minsan manghinayang man ako ngayon ay huli na ang lahat. Pero sabi ko nga, okay, anyway, may panahon pa naman. Ang Diyos naman is always perfect. Alam niya, pinadaan tayo sa ganung sistema upang hubugin at lahat ng pinagdadaanan natin, maraming humahadlang, maraming sumisira, pero magpapatuloy pa rin po tayo sa paglilingkod sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Maraming obstacle, but kinakailangan alisin po natin ang lahat ng klase ng obstacle sa buhay natin, kahit paano sabihin ng mga tao. Sabi ko nga, sana napaaga yung pagiging mature natin ng konti dito sa pag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos. At panguli po, ang sabi po doon, don't pay attention to the crowd. Yung binabanggit po natin kanina. Our action should be based on what He says. Dapat daw, ang action natin ay nakabase kung ano ang sinasabi ng Diyos na makapangyarihan. Naalala ko po yung binabanggit ko po kahapon, I am what God says I am. Hallelujah. I have what God says I can have. I can do what God says I can do. Dapat yung pala noon pa, dapat ganun ang aking pinanghawak ang mga salita. Hindi ko dapat pinakinggan ang mga tao sa paligid ko at minsan ang tao sa paligid natin, umiiral ang inggit, umiiral yung pride nako. Yung pag pinakinggan po natin, talagang minsan napapahamak po tayo sa kapapakinig ng ibang tinig na hindi naman naangkop sa ating buhay Kristiyano. Ay nako, sabi ko nga, sayang, ang dami. Gustong-gusto kong kumanta na kanina pa, sayang. Sayang lang. Parang gusto ko tuloy umawit. At nanghihinayang po ako kasi, sabi ko nga, Lord, sorry, patawarin mo ako, Panginoon, kasi natuto akong makinig sa mga tao. Mali noon po yun noon. Hindi po ngayon, noon. Kaya nga po sabi ko minsan, imbis na ako'y ma-encourage, nadi-discourage ako sa dami ng negatibo. Ewan ko ba kung bakit ang mga negatibong bagay nito ay sa mga tao pa, sa mga lingkod pa ng Panginoon, sa mga kapong pa-Kristiyano ka makakanig ng mga negatibong bagay. Ibig sabihin, imbis na itulak ka palalo na sige, pagpatuloy mo yan para sa kaluwalhatian ng Diyos, hindi Ang tawag sa akin nung araw, kulto. Nagtataka naman ako paano ako naging kulto. We have the Father, we have the Son, we have the Holy Spirit, we believe in the angels, we believe in the Word of God. Nagtataka tuloy ako Pero but anyway, tapos na po ang lahat ng yun. Sabi ko nga, nabanggit ko lamang po kasi nga napakagandang pag-usapan ng buhay ni Bartimeus, nakaka-encourage, nakaka-inspire, despite na siya ay pinipigilan, maniwala po kayo, lalo siyang lumundag, lalo siyang nagpakita ng enthusiasm, yung alab, yung init na Jesus, Son of David, have mercy on me. At nang dahil po doon, nakasumpong siya ng himala. Nang dahil sa kanyang matinding pagtawag sa Panginoon, hallelujah, nang dahil sa kanyang pasugid ng pagsunod sa Panginoon, kahit anong mangyari, sabi ko nga, Lord, ito ang klase ng pananampalataya na nais kong idagdag mo sa buhay po namin. Ganitong klaseng pananampalataya, kaya pala nagtanong ang mga lagad na nagsabi, Panginoong Jesus, teach us to increase our faith, at yun din ang dapat mangyari sa atin. Magpapatuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Magpapatuloy tayong magkaroon ng magandang relasyon sa Panginoon. Magpapatuloy tayo sa pagbabasa ng salita ng Panginoon Diyos araw-araw, sapagkat ito ang hinahanap ng Panginoon. Alam niyo po ba kung ano itong nangyayari sa atin sa araw-araw? Ito ang isa sa kinasasabikan ng ating Diyos na buhay, ang magkaroon ng malalim na relasyon sa Kanya. Hallelujah. At itong dapat natin pag-alamin sa mga buhay po natin, mga kapatid, lalo tayong sumigaw. Hallelujah, Jesus, Son of David. Sa pagtatapos ng ating weekend na ito, mga kapatid, dapat natin ipakita yung lalim at magpakalalim pa, Go deeper and deeper and deeper and deeper. Let us call the name of Jesus.
Hallelujah! Ito po yung hinahanap ng Panginoon. Ito po yung hinahanap ng Diyos sa atin, na lalo tayong yung maalab, yung pananampalataya, ipakita natin. Hindi ho mangyayari ang bundok ay kaya nating ihagis sa dagat. Hindi literal na bundok. Yung mga gabundok na problema, yung mga sakit karamdaman ay hindi mawawala sa buhay natin kung hindi tayo marunong tumawag sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi mababago ang buhay natin kung hindi tayo marunong tumawag sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Walang kagalingan kung hindi tayo marunong manampalataya sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Tandaan po natin, ang isang bulag nakita ang Panginoong Hesukristo. Marami sa atin malinaw ang mata, malayo ang tingin. Marami sa atin, tandaan po natin, alam na natin ang realidad, nababasa natin ang Bible. Uulitin ko, si Bartimeus ay hindi nakakabasa ng salita ng Diyos mula doon sa mga naunang aklat ng Biblia. Ang kanyang pinagana ay yung pakiramdam at pananampalataya, mga kapatid. Sa kanyang pakikinig, ginamit niya yung kanyang pandinig. Faith comes by hearing and hearing the Word of God. Glory to God. At ang masakit na katotohanan, maraming Kristiyano sa panahon natin, ito ang nangyayari. Ito nga po, kaya nga po sabi natin, iayos po natin, ako, ikaw, tayong lahat, ay umayos sa harapan ng Panginoong Diyos. Ito po yung realidad ngayon. Ito yung realidad. Marami na po sa atin ang hindi na po totoong tumatawag sa Panginoon. Sunod na lang na sunod. Ano po nangyari? Nagiging observer na lamang sa church. Alam niyo yung hinahanap ng iba? Sa loob ng church, ito po ang masakit na realidad. Maraming mga mananampalataya sa panahon po ngayon, pumupunta sa church, kahit sa ang relihiyon, nagiging observer na lamang sa loob ng mga bahay, panambahan at hindi hinahanap ang Diyos na buhay. Hallelujah! Ito po ang dapat natin baguhin. Yung mga tao, yung multitudes of people following Christ na sumusunod po sa Kanya noong unang panahon. Una, naghahanap ng pagkakamali. Hindi ho ba ang number 1 follower ni Jesus? Hallelujah! Mga Pariseo, mga Saduceo, mga Iskriba. Ano po ang trabaho nito? Dahil sa kanilang lalim sa pagbabasa ng unang mga aklat, ng mga kautusan ni Moses, nagkamali tuloy sila ng interpretasyon. Kaya yung maling interpretasyon, nagdala sa maling komunikasyon, kaya naman sila'y palaging inaalterpresyon kapag nakikita ang Panginoong Hesukristo. Hallelujah! Nagpakalalim, lumampas tuloy. Kaya ano po nangyari? Hinahanapan nila ng pagkakamali ang Panginoong Hesukristo. Maging sa panahon ngayon, yung sobrang lalim ng iba sa pag-aaral, natututo tuloy maghanap ng mga pagkakamali ng kapwa. Ito, napapansin ko marami po ngayon, kahit sumusunod sa Panginoon, ang inaabangan po nila magkamali ang pastor. Ang inaabangan nila magkamali yung nangangaral. Hindi ho ba't ganun ang ginawa ng mga Pariseo sa ating Panginoong Hesukristo? Inaabangan nila na magkamali ang Panginoong Hesukristo na kailanman hindi nila makikita. Na kailanman hindi nila masisilayan. Kapagkat ang Panginoong Hesukristo, because He is God at perfectong Diyos, hallelujah, at walang pagkakamali sa Panginoon. Yun yung marami, yun ang problema po doon sa mga observer na pumupunta po sa church. Nagpupunta sa church, titingnan ko saan kaya magkakamali si pastor. Kaya minsan makakarinig ka, hanap ng mali ni pastor. Tanong mo yung sa Biblia. Nga. Naghahanap ng pagkakamali ng leader nila. Tanong mo sa Biblia, walang maisagot. Karamihan po ganyan. Maraming distraction. Pero salamat sa Panginoon, tayo pong lahat, sama-sama tayong maglilingkod sa ating Diyos na buhay. Kahit pag napakaraming pumipigil po sa atin, tuloy-tuloy lamang po tayo mga kapatid. Ibibigay po natin lahat ng papuri at pasasalamat sa Diyos. Hallelujah. Magkaroon po tayo ng pananampalataya. Isang bulag. Tingnan yung bulag. Babalik ako. Natutuwa po ako, kaya po ako ganito. At tingnan niyo po yung bulag. Bulag nakapokus kay Kristo na dumadaan. Nakapokus sa Panginoon. Bulag, inaabangan ng Panginoon. Bulag,
Wala pang nakikitang himala, pero pinairal yung pandinig. Hindi naman siya nakakakita yung siguro hindi niya nakita yung pagbuhay kay Lazaro, hindi niya nakita yung paglakad ni Pedro, hindi rin niya nakita yung paglakad ng Panginoong Hesus sa ibabaw ng tubig, hindi rin niya nakita yung mga pagpapalayas ng demonyo ng Panginoong Hesukristo, yung mga napagaling ng Panginoon. Hindi niya nakikita. Bulag nga. Ano ang meron dito kay Bartimeus? Yung pandinig ang kanyang pinaiiral, mga kapatid. Yung pandinig ang nagpalakas ng kanyang pananampalataya dahil maraming marites nung araw. Sigurado ako nakarating kay Bartimeus na itong Jesus na ito ay nagpapagaling, bumubuhay ng patay, nakapagpapalayas ng mga sakit karamdaman, nagpapalayas ng mga demonyo. Sigurado ito na kapag ito nabigyan siya ng pagkakataon, inihanda na ni Bartimeus ang kanyang puso't damdamin na kapag na-encounter niya ang Panginoong Hesukristo, ipapakita niya kung gaano kainit yung pagnanasa niya na ma-encounter at matawag ang pangalan ng Panginoong Hesus. Hallelujah! Ito po yung nakita ng Diyos sa kanya. Ito yung nakita ng Panginoong Hesukristo sa kanya. Sigurado ko, matagal pa bago pa mangyari. Sabi niya, sigurado ito maaaring napasok sa isip ni Bartimeus. Bigyan lang ako ng pagkakataon na ma-encounter ko ito. Tatawag ako sa pangalan ng Panginoong Hesus. Hallelujah! Sigurado ko naisip ni Bartimeus ito. Minsan lang to, minsan lang, hindi ko napakakawalan. Ang problema po sa atin yung mga minsan lang na pagkakataon. Sabi nga, opportunity not once, not twice. Hallelujah. Kaya sa itong mga pagkakataon, binibigay po sa atin ng Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Malapit na po siyang dumating. Sayo natin sa gusto, sa maniwala at sa hindi. Magbabalik na ang Panginoong Hesukristo. Baka dumaan dito, malampasan po tayo. Baka dumaan ang rapture. Hindi pa tayo nakahanda. Maiwanan po tayo ng rapture na pinapahayag po sa ating lahat, mga kapatid. Hallelujah! Sumigaw po tayo, Jesus, Son of David. Hallelujah! Samantalahin po natin ang mga pagkakataong ito habang tayo po ay malaya pa, habang tayo ay hindi pa nasasakal ng pagdating ng mga panahon ng pagdurusa ng paghirap. Kawawa po ang maiiwan kapag hindi po tayo nagsipaghanda, mga kapatid. Ay nako. Ito na po yung pagkakataon natin, mga kapatid ko sa Panginoon. Ito na po yung mga pagkakataon po natin para lalo po tayo magpursige. Glory to God, ha? Ito na po yung pagkakataon natin na magpursige po na paglilingkod po sa Panginoong Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Hallelujah. Sumigaw tayo. Kalimutan natin ang lahat ng obstacle. Kalimutan natin lahat ng problema. Hallelujah. At damahin po natin ang kapangyarihan ng kanyang mga salita. Kapag narinig natin ang tinig, tinatawag ka, tumugon ka, mga kapatid. Hallelujah. At magsasabi tayo pagka tayo tinawag ng Lord. O, di po ba? Masarap pong sabihin sa Panginoon yan. Hallelujah, glory to God. At kapag tayo tinatawag ng Panginoon, sigurado ako. Victory! Kapag ka napansin tayo ng Panginoon. Victory! At kapag ka tinatawag tayo, lumapit tayo at sumigaw tayo, lumundag tayo, sigurado ako nung lumundag si Bartimeus, ito ang isa sa puso niya. Victory! Hallelujah, glory to Jesus! Ay nako, magpasalamat po tayo sa Panginoon, natawag po tayong lahat. Hallelujah, glory to Jesus! Hallelujah. Tayo po ay magpasalamat sa Panginoon sa oras na ito. Nawa po ang aral ni Bartimeus ay nadulot sa atin ng matinding aral sa araw na ito. Hallelujah, sa pagtatapos po ng linggong ito. Manalangin po tayo sa Panginoon na magpasalamat, Lord, increase my faith. Hallelujah. At sa bawat tatawag sa pangalan ng Panginoong Hesus, walang nabibigo. Ang tumatawag sa pangalan ng Panginoong Hesus ay nagkakaroon ng kaligtasan. Ang tumatawag sa pangalan ng Panginoong Hesus, nakakasumpong ng kagalingan. Ang tumatawag sa pangalan ng Panginoong Hesus, may kapayapaan. Sa itaas ang tanging mong gawing gabay. Maraming salamat dakilang Diyos. Hallelujah. Sa lahat na may sakit karamdaman, may problema. Hallelujah. Humanda ka sa isang himala ng Panginoon.
Hallelujah, na ang Diyos sa daga, mga kapatid, ang buhay ni Bartimeus mula bata, umaasa siya na isang araw makakakita siya. Si Bartimeus, umaasa siya na isang araw makakasumpong siya ng himala. Wala siyang ginawa kundi makinig ng makinig ng makinig. Hindi po ako maaaring magkamali dito sa sinasabi ko. Si Bartimeus mula bata pa ay nakikinig ng salita ng Diyos at alam niya ang istorya patungkol sa Panginoong Hesus na isang araw ay darating mula sa lipi ni David ang tagapagligtas. Kaya nung malaman niya na ito, naramdaman niya sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, sigurado ito. Kaya nung dumaan ang Panginoong Jesucristo, hindi man niya nakikita, daig pa niya ang nakakita at tumawag siya, Jesus! Sa puso mo, mapagkailanman. Hallelujah! Sa itaas ang tanging mong gawing gabay. Tinignan mula sa Diyos. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sa araw na ito na muli mong pinagpala ang iyong mga anak at patuloy mo kaming subaybayan at patnubayan hanggang sa matupad namin ang lahat ng aming mga pinapanalangin at makita namin ang bunga ng aming paglilingkod sa inyo, Panginoon. Maraming pong salamat. Huwag po kayong magsasawa sa aming Panginoon. Hallelujah. In the name of Jesus, gabayan mo kami na maging matatag sa lahat ng hamon ng buhay. Hallelujah. Ano man ang gawa ng diablo sa buhay namin ay inaalis namin to, Panginoon. Iniahagis namin to sa kawalan sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Ano man sakit karamdaman, mga problema sa buhay, glory to God, mayroong solusyon sa Panginoong Jesus. Hallelujah. Let us call the name of Jesus. Sabi na aklat na Roma chapter 10 verse 9 and 10, ang tumatawag sa pangalan ng Panginoong Jesus ay makasusumpong ng kaligtasan. Hallelujah. At ang nagtitiwala sa Kanya ay hindi napapahiya. Glory to God. Glory to God. Sa iyo po, O Diyos, ang papuri at pasasalamat. Hallelujah. Sa lahat ng mga may sakit karamdaman dyan na dumadalangin sa Panginoon, magtiwala po kayo. Ilagay mo ang iyong kanang kamay sa bahagi ng may karamdaman at ang iyong kaliwang kamay ay taas mo sa langit at tayo po ay mananalangin. Dakilang Diyos, anuman sakit karamdaman na ito sa pangalan ni Jesus na humahadlang sa buhay ng aking mga kapatid, Panginoon, sa oras na ito ay pinapalayas namin sa pangalan ni Jesus at tumanggap ng kagalingan sa pangalan ni Jesus. Magkaroon ng kapayapaan sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. In the mighty name of Jesus. Sa mga namumroblema sa mga pinansyal, in the name of Jesus, hallelujah, I speak blessing upon blessing, favor upon favor. God is our good provider. God will supply all our needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Sa mga taong wala pong katahimikan, hindi nakakatulog sa pangalan ni Jesus, ngayon din, in the name of Jesus, hallelujah, payapa mong isip, tanggapin si Kristo sa iyong buhay, magkakaroon ka ng kapayapaan sa iyong kaisipan, makakatulog ka ng maayos sa pangalan ni Jesus. Yung may problemang pinansyal, hallelujah, in the name of Jesus, in the name of Jesus, blessing, I command you to come in right now sa buhay ng taong ito, sa buhay ng mga taong may pangangailangan, in the name of Jesus. Hallelujah. Yung mga may nararamdaman sakit, karamdaman, kasukasuan na sumasakit sa araw sa oras na ito, in the name of Jesus, I pray that you will receive healing in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. I speak favor upon favor in the name of Jesus. Hallelujah. Oh, glory to God. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. In the name of Jesus. Yung mga naghahanap ng trabaho dyan na hindi po makasumpong ng trabaho, believe in the name of Jesus. Believe in the mighty name of Jesus. Right now, receive in the name of Jesus. Have faith and believe in the name of Jesus. Ang problema lang po natin kasi kapag narinig natin ang salita ng Diyos, binabaliwala po natin. There is no miracle without listening first to the Word of God in the name of Jesus. Sa itaas, pagtawag niya ang pakinggan. In the name of Jesus. Hallelujah. Mga kapatid, ang buhay po ni Bartimeus, pinairal po niya ang pandinig. Hindi po ako maaari magkamali sa oras nito. Oh God, hallelujah. Alright, hallelujah. Hindi po ako maaari magkamali. Thank you, Father God. The Holy Spirit now is moving. Somebody here is touching by the Holy Spirit. Oh, may miracle po ngayong araw na ito sa buhay ng ating mga kapatid. Sino ka man, kapatid? Oh, Jesus, hallelujah. Hallelujah. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Pasakit sa kalooban, kayang-kaya niyang wakasan. Tumawag ka at yung mga may karamdaman po dyan, right now, ipatong nyo lang ang inyong kamay doon sa bahagi ng merong sakit po sa inyo. Now, in the name of Jesus. Now, in the name of Jesus. Hallelujah. Itaas mo lang ang iyong kamay. The Holy Spirit is working right now. In the name of Jesus. Hallelujah. 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 In the name of Jesus. Hallelujah. Oh Lord. Oh Lord God, in the name of Jesus. Yung may
mga problema po sa mga karamdaman, yung may sakit sa dugo na nangangailangan po ngayon right now, in the name of Jesus, gumagawa po ang Panginoon ng himala sa buhay mo now. Hallelujah. Glory to God. Kinakatagpo ka ng Panginoon. Kailangan mo lang makinig ng mabuti. Ang isang bulag na si Bartimeus, hindi man nakakita pero daig pa ang nakakakita. Hallelujah. Glory to Jesus. Glory to God. Receive your healing in the mighty name of Jesus. Receive your blessing in the mighty name of Jesus. Financial breakthrough. Somebody here, merong financial breakthrough. Hallelujah. 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 May mga tao na pong sinagot dito sa programang ito. Hindi po ako pwedeng magyabang po sa inyo, but sinasabi ko po ang isang testimony sa inyo. May mga tao pong sinagot na ng Diyos sa kanilang mga panalangin matagal nang hinihintay. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Ang hinahanap ng Lord dito, pababaan ng puso. Hallelujah. Glory to God. Accept your miracle today. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hindi po ako pwedeng manghula, pero meron po ako nararamdaman. I live by faith and not by sight. I live by faith, not by emotion. I live by faith but not my feelings. Pero meron pong sinasabi ang Diyos. Somebody here, mayroon pong nakakatanggap ng kagalingan. Hallelujah! Hallelujah! Woo! Mayroon pong nakakatanggap ng kagalingan na may sakit ngayon. In the name of Jesus. Hindi ko po alam ito. Hindi po ako marunong manghula, but the Lord spoke to my heart now. In the mighty name of Jesus. Sino ka man kapatid na nanonood o makakarinig po nito, may hinihipo po ang Panginoon now. In the name of Jesus. May pinagagaling po ang Panginoon now. Hindi po maaari magkamali. Woo! Jesus! Jesus! Glory to God! Glory to God! Hallelujah! Na mayroong nagmamahal. Mayroong tao po dito. I believe in my heart. Naniniwala po ako now. Hallelujah, in the name of Jesus. Yung pero po may isang may sakit dito. Hallelujah, receive your healing now. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Kapatid, sino ka man? Hallelujah. Hallelujah, balitaan mo kami. Meron pong ginagawa ang Lord. May ginagawa si Lord now. Kailangan lang natin tumawag sa Panginoon. Kailangan lang nating maniwala sa Panginoon. Magsalita lang tayo, Jesus! Glory to God. Hallelujah. Naniniwala po ako sa pangyarihan ng banal na Espiritu Santo saan ka man naroroon. Hindi ko alam kung ano yung sakit na yan, pero pinagagaling ka ng Panginoon now. In the name of Jesus, bumangon ka, lumundag ka tulad ni Bartimeus, tumayo ka at ikaw ay pinagagaling ng Panginoon. Hallelujah. Yung lahat na tumatawag sa pangalan ng Panginoong Jesus ay nakasusumbong ng kagalingan. Glory to God. Glory to God. Ano mang sakit yan, kapatid. Hallelujah. Walang imposible sa tumatawag sa pangalan ng Panginoong Jesus. Jesus. Hallelujah. Glory to God. Woo! Hallelujah. In the name of Jesus. Alam ko, muli niyong nararamdaman ang pagkilos ng banal na Espiritu sa inyong lugar, sa inyong kinalalagyan. The Holy Spirit is touching your life now. Jesus is Lord. Buhay na buhay ang Diyos. Kahapon,
ngayon, at magpakailanman. Buhay na buhay ang Panginoon. Sa itaas, pagtawag niya ang pakinggan. Hallelujah. Ang buhay sa puso, Hallelujah. pagkailanman. Hallelujah. Sa itaas, ang tanging mong gawing gabay. Tinig na mula sa Diyos. Glory to God. Salamat po, Panginoon. To God be the highest glory. Tinig sa itaas, Meron din po rito, meron po financial breakthrough. ang buhay. Meron po financial breakthrough ngayong araw na to. I believe in my heart now. In Jesus' name, there is power in the name of Jesus. Tinig na mula sa Diyos. Hallelujah. Tinig sa Tanggapin po ninyo ang mga kasagutan ng Lord ng mga kagalingan sa inyo po mga buhay. salita. Salamat po, Panginoon. Sa iyo po lahat ng papuri. To God be the highest glory. Tinig sa itaas, ang tanging Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. dahil sa sunan sa itaas. Hallelujah. La 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 la. Halina simula ng araw, sikat may dalang pag-asa. Buhay ay sisigla, simulang pasalamatan siya. May Hallelujah. suliranin, dapat lang alam Naglalambing po yung anak ko. Birthday niya ngayon eh. kung nagmamahal. Oh, happy birthday daw, anak. Gumagabay sa atin, tinig sa itaas. Hallelujah. Pagtawag niya ang pakinggan. Salita ang buhay sa puso mo. Ayan. Kailanman Hello po sa inyo po lahat. Maraming pong salamat. Patubayan po tayo ng Panginoon Diyos. mong gawing gabay. Ano? Tinig na mula sa Diyos. Dahil sa'yo Ano? Happy birthday daw. Ayan, basahin mo. Thank you po. Thank you po. Sa hirap na nararanasan. Maraming pong salamat sa ating po lahat na sumusubaybay. Thank you. Magpasalamat po tayo sa Panginoon Diyos sa mga himalang tinatanggap po natin. Glory to God. Glory to Jesus. Hallelujah. Ay, itaas po natin ang pangalan ng Panginoon sa buhay po natin. Magpasalamat po tayo doon sa mga tumanggap ng kagalingan, kasagutan. Magpasalamat po tayo sa Panginoong Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Sealed by the blood of Jesus. Hallelujah. Glory to God. Buhay sa puso mo, mapagkailanman. Tinig sa itaas, ang tanging mong gawing gabay. Tinig nga mula sa Diyos. Ayan. Tinig sa itaas, pagtawag Hallelujah. ang pakinggan. Salamat sa Diyos na buhay. Ingatan po tayo ng Panginoon. God bless po sa inyong lahat. Oh, happy birthday daw. Happy birthday. Tinig sa itaas, Ay, grabe ang ginagawa ng Lord. Hindi ko po ma-explain. Ay, grabe. tinig nga mula sa Diyos. Salamat po sa Panginoon. Salamat po sa Panginoon. Ay, Marie. Hallelujah. Birthday ko na po eh. Salamat po sa aking birthday po. Maghahanda po ako na sa lunchtime po to sa aking school. Salamat po sa inyong lahat dyan. Maraming po salamat sa inyo pong pagsubaybay ngayong araw na ito. To God be the highest glory. Hallelujah. Sa puso mo, magpakailanman. Tinig sa itaas, pagtawag Salamat po. Marami po nagkakanta. Maraming salamat po kay Sister Replida Hinton, sa ating po mga kapatid sa Panginoon, kay Pastora Christy Chongson, Salamat po sa birthday. Nag-birthday. kay Sister Renalyn Nolasco ng Maribeles Bataan. Maraming po salamat. Nakikita ko po doon sa cellphone ni mama ko po nagpo-birthday po kayo. Ayun o. tinig sa itaas, pagtawag niya ang pakinggan. Okay, God bless po, God bless po. Salamat po, God bless po sa inyong lahat. Paalam na po at ingatan po tayo ng Diyos ngayong araw na ito ng Biyernes. Magkita-kita po ulit tayo sa Lunes sa ganap na 5 at 6 ng umaga din po sa ating programang Tinig sa Itaas. Natin po napapakinggan araw-araw. Pagpalain po tayo ng Diyos. Sa Lunes po, magkita-kita po tayo uling lahat. God bless po sa inyong lahat. Magdadala ako ng Jollibee sa birthday ko po sa school po. Mo, mapagkailanman.
simula ng araw, sikat may dalang pag-asa.